Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Mga questionabling flood control project nasa 2026 national budget pa rin. Yan ang MBC TV Network News ni Raymond Dadpaas. Sa kabila ng kontrobersiyang idinulot ngayon ng mga substandard at ghost flood control project, sinusubukan pa rin itong ilusot sa 6.793 trillion 2026 national budget. Ito ang inihayag ni Senator Sherwin Gatchalian bilang chairman ng Senate Committee on Finance. Ayon kay Gatchalian, natuklasan nila ang modus sa budget ng DPWH na hindi makita ang lugar ng mga flood control project. May nakita din silang isang barangay na may 4 na flood control project, phase 1 hanggang 4, pare-pareho ang halaga ng mga ito. Paliwanag ng senador sa plenary session, sinimulan nilang repasuhin ang mahigit na 4,000 mga flood control project para sa 2026. Dahil masyadong technical ito, kaya kailangan nilang kumuha ng third-party group of engineers upang tulungan silang hanapin ang mga proyektong mga ito na nais mapunduhan para sa susunod na taon. Galing mismo ito sa isinumiting budget ng DPWH sa DBM na nakapaloob ngayon sa NEP o National Expenditure Program. Kahapon ay nagsimula ng briefing ng Development Budget Coordination Committee o DBCC sa mga senador hinggil sa 2026 national budget. 270 billion pesos ang inilaan para sa flood control program ng pamahalaan para sa susunod na taon. So we had to engage engineers to help us with the technical side. Pero while reviewing it, nakita namin mayroong mga 10 million, same barangay, same municipality, package 1, package 2, package 3, package 4. Tapos may mga the same amount. Actually, I told my staff to screenshot it para mapakita ko lang. At maraming kaming na-notice na ganun while reviewing it. Nauna ng hiniling ni Senator Bam Aquino, tanggalin na ang buong flood control budget para sa susunod na taon at ilipat sa edukasyon para pampatayo ng mga classrooms at para sa healthcare services. Kung hindi man buong 270 billion pesos ay anumang matatapyas dito ay ilipat bilang priority program sa larangan ng edukasyon at kalusugan. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, 12 luxury cars ng mga Diskaya na nasa search warrant nakita na ng Bureau of Customs. Nakita na ng Bureau of Customs ang lahat ng 12 mga luxury vehicles na nakalista sa kanilang search warrant sa St. Gerard Construction Company sa lungsod ng Pasig. Sinabi ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na nitong gabi ng Martes nang ang itong sasakyan ay isinuko at kasalukuyang nakaparada na sa compound ng St. Gerard Construction General Contractor and Development Corp sa Pasig City. Kinabibilangan ito ng mga sasakyan na Rolls-Royce Cullinan 2023, Bentley Bentayga, Mercedes-Benz G-Class o Brabus G-Wagon, Mercedes-AMG G63 SUV 2022, Toyota Tundra 2022, Toyota Sequoia, at Cadillac Escalade ESV 2021, habang ang tatlong sasakyan na Mercedes-Benz G500 SUV 2019, GMC Yukon Denali SUV 2022 Ogas, at Lincoln Navigator L 2024, ay nasa authorized service centers dahil ito ay ipinapagawa. Lahat aniya ng mga sasakyan ay sinelyuhan at ito ay binabantayan ng mga tauhan ng BOC, habang kanilang sinusuri kung mayroon bang paglabag ang may-ari gaya ng hindi pagbabayad ng sapat ng mga buwis at ilang mga dokumento sa mga imported na mga luxury cars. Magugunitang nakakuha ng search warrant ang BOC sa korte para sa beripikasyon ng 12 sasakyan ay agad nila tinungo ang bahay ng may-ari na si Sara Diskaya, subalit nitong umaga ng Martes ay mayroong 2 lamang ang nakita nilang nakaparada sa bahay na nakalista sa warrant. Dahil dito ay binalaan ng BOC si Diskaya na mahaharap ito ng reklamo sakaling hindi mailabas ang mga sasakyan na nakalista sa kanilang search. Pinasalamatan ng BOC ang tulong ng ilang ahensya gaya ng Department of Transportation Plan, Transportation Office, Philippine National Police, Eastern Police District, Highway Patrol Group, Philippine Coast Guard, at mga barangay officials ng Bambang Pasig City. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition.
Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.